Kaya pa ba? Kaya pa? Next topic. Okay, next topic. Good job. Punta tayo sa isa pang topic. Hindi pala solving equations yung ginawa ko. Ang kinuha kong next topic is factoring. Okay? So, I think yung factoring isa rin to sa mga common na lumalabas, pero marami ring nalilito. Kaya kahit simple yung problem is nahihirapan. Okay? So, pagdating sa factoring, as simple as ano lang siya, parang naghahanap yan ng factors ng mga normal na integers, di ba? So, ito, tignan nyo tong example na paper na to. Sinimulan niya din yung discussion or yung questions with as simple as asking the greatest common factor ng 54 and 12. Dun sa mga tinuruan ko sa unang live natin, diniscuss natin kung paano kumuha ng GCF, kung ano yung technique na pwede nyong gamitin, di ba? By the way, sa mga hindi nakapanood last time, nasa YouTube yung discussion nun. Dito ko in-upload. Hanapin nyo yung playlist, nilagyan ko UPCAT review, tapos nandun yung back to basic math. Again, kung alam nyo sa sarili nyo na medyo mahina kayo sa fractions, LCD, LCM, GCF, prime factors, operations ng decimals, ang masasuggest ko talaga is i-check nyo yung back to basic muna na math. I mean, this one, pwede nating aralin ng kasabay, pero maganda rin na mag-alat kayo ng time na intindihin ulit yung back to basics. Kasi kapag hindi nyo naiintindihan yun, paano kayo mag-upgrade ng fractions papuntang rational expressions? Di ba? Paano kayo mag-upgrade ng simpleng GCF papunta sa factoring na meron ng mga variables? Para at least nakakasabay talaga yung intindi nyo sa topic. Okay, dito sa YouTube na to ko inilagay. Tapos dun sa Facebook group, doon ko ina-announce kung nalagay ko na siya or magla-live tayo. Ito. Yan. Okay. So, find the greatest common factor of the numbers. Anong technique natin last time dyan? Ilista mo yung 54 tsaka yung 12. Tapos ililista natin yung common factors. Or at least yung prime factors. Ano yung prime factors ng 54? Ang technique natin dun sa live natin before, gagawa kayo ng factor 3. Ang 54 ay 9 times 6. Diba? Ang 9, hindi pa yan prime. So, hanapin pa natin yung prime, which is 3 times 3. And then ang 6, prime na ba to? Yung mga prime, ibibilugan na natin. Ang 6, hindi pa yan prime. So, ano pang pwede? 2 times 3. So, ang 2 tsaka 3 prime na yan. Okay? So, ang gagawin natin, ililista ko yan dito. So, 2 times, ilang 3? Tatlo. 2 times 3 times 3 times 3. Okay? Check natin. 2 times 3 is 6 times 3, 18 times 3, 24. Okay? Ang 12, ano ang prime factors? Factor 3 ulit tayo. 2 times 6. Ang 2 prime na, yes, bilugan ko. Ang 6, 2 times 3, parehong prime. So, bilugan ko. So, dalawang 2, isang 3. Dalawang 2, pero ihihilera ko yung isang 2 dito. Kasi itong mga to, puro 3 to. Tapos, isang 3. Tapos, sa concept ng GCF, ang ibababa ko lang ay yung magkapareho sa kanila. Kasi nga, common factor. So, binaba ko yung 2, binaba ko yung 3. What is 2 times 3? 6. Okay? Oo, define prime. Ano ang prime? Naku po, sa grade 1 inaaral ang prime number. Pag sinabing prime, ano ibig sabihin ng prime? Ito yung mga numbers na ang factors nila ay 1 and itself. Ano yung example ng prime numbers? 2, 3, 5, 7. Kasi ang 2 ay 2 times 1 lang. Ito yung sinasabing 1 and itself. Pag sinabing itself, yung sarili niya. 3, kasi 1 times 3 lang. Ang 5, kasi 1 times 5 lang. 7 is 1 times 7 lang. Unlike sa 6, bakit? Ang 6 is a composite number. Kapag sinabing composite, bukod dun sa 1 and itself, meron pa siyang ibang factors. 1 times 6 it's 1, pero meron ka rin 2 times 3, di ba? So, meron siyang ibang factors. Another example is 4. Bakit? Pwede siyang 1 times 4. Pwede siyang 2 times 2. Okay? Bakit ginilid yung isang 2 dun sa paglilista kanina? Kasi,
wala namang kapareho na 2 na. Isang 2 lang yung meron dun sa 54. Oh. Ayun, ano bro. Okay? Kailangan mo siyang hanapan ng katapat. Kung wala na siyang kapareho, igigilid natin siya. Okay? Ano end ng live? Siguro mga 9:30 tapusin na natin or before 9:30. Okay? Tingin ko hindi natin matatapos ng factoring pero let's see kung ano yung kaya nating matapos at least para ma-maximize natin yung oras. Kasi gahol na din sa oras to finish everything, di ba? So, might as well maximize. So, okay? Next, find the greatest common factor of the terms. O, paano to? Negative r raised to 9, s raised to 5, tsaka rs raised to 4. Pag ganito, ang suggestion ko naman dito, rs. Ang gagawin nyo na lang dyan, kapag variable, actually pag variable, mas madali. Ang tip ko sa inyo is, hanapin nyo yung lower exponent. So halimbawa sa r, tingin nyo yung r. Dito sa r, ano yung lower exponent? Teka, wala yung... Dito sa r, ano yung lower exponent? Ito, raised to 9, di ba? Raised to 9. Itong isa, raised to 1. Ito, raised to 1 lang yan. So, ang pipiliin ko dyan, yung r raised to 1. Okay? Tapos, dun sa s, meron kang raised to 5, tsaka s raised to 4. Ang pipiliin ko yung mas mababa, s raised to 4. So ngayon, ang magiging sagot is rs4. Okay? So letter C. Nakuha nyo ba yung pag variable lang? Kasi simpleng ganito lang yan eh. Ang way naman kung gagawin nyo yung method na ginawa natin kanina dun sa numbers is ililista nyo yan lahat. 'Di ba? Medyo tedious. Pero, ang ending, kung ilan lang yung may kapareho, di ba? So, kung may isa ka lang na R dito, may siyam dito, edi ilan yung may mag-ending na may kapareho? Isa lang. Yung isa meron kang S5, yung isa 4. So, ilan ang may ending na may kapareho? Yung 4, yung mas mababang numero. Okay? So, letter C siya. Next, 12t tsaka 18. Oh, ito. 12t tsaka 18. So, yung 12, ipa-prime factors mo ulit yun. Ano ang prime factors ng 12? Kung sanay na kayo mag-factor 3, alam mo na ito, it's 2 times 2 times 3. Okay? Tapos may times t pa doon. Okay, sulat natin. Pero yung 18, anong prime factors ng 18? Oh, factor 3 ka ulit. Anong pwede mong gawin? 6 times 3. Yan ang unang papasok sa utak mo. Ang 6, 3 times 2. Prime, prime, prime. So, meron akong 2 times 3. 2 times 3. Tapos may isa pang 3. Eh, may kapareho ba yan dito? Wala. So, igigilid ko rin siya. Ngayon, anong gagawin ko? Ibababa ko lahat ng common. Isang 2, isang 3. So, ang sagot is 2 times 3, which is 6. Ayun. Okay? Yung negative, bakit hindi na natin sinama yung negative? Kasi negative is, it's as simple as parang negative 1 lang naman kasi yun eh. And by the way, ang 1 kasi, ang 1, yung negative kasi doon, parang minultiply mo lang siya sa negative 1. And also, ang 1 is actually not prime nor composite number. So it's not a prime number. Ang sinasabi ng ibang books is a special number. Kasi nga, ang 1, ano bang factors ng 1? 1 in itself. Eh, yung concept nung 1, siya na mismo yon, yung itself na yun, di ba? Kaya nga, minsan may mga, sa quiz B, minsan may mga question. Halimbawa sa MTOP, yung mga nag-MTOP dyan. Halimbawa, pwedeng question, minsan trick question, what is the smallest prime number? The answer is always 2. Kasi ang 1, it's not a prime number. It's a special number. O yan, isang trivia. Okay?
Punta tayo dito sa number 4. Complete the factoring. Complete the factoring. 5x squared minus 40x equals 5x times. Ano yung ita-times natin sa 5x? Para magkaroon ka ng 5x squared minus 40x. Okay? O, sige nga, try nyo mag-isip ng konti itong number 4. O, may mga nagsagot, letter A. So, ang pag-interpret lang dyan, dahil multiple choice naman ang exam. Actually, pagdating sa multiple choice, at factoring yung topic, mas madadalian kayo. Unlike kung hindi siya multiple choice. Kasi halimbawa, experience ko nung nag-EMTAP ako before sa high school. Ayan, ang factoring, nako, hindi yan multiple choice. As in, blank lang siya. So, mas mahirap kung hindi mo alam yung concept. Pero kapag multiple choice, kaya mong, kumbaga, i-analyze na lang. So, ang ibig sabihin lang naman nito is, anong ita-times ko sa 5x para magkaroon ako ng 5x squared? Anong ita-times mo sa 5x para maging 5x squared? So, para siyang 5x times something para maging 5x squared. Ngayon, kung alam mo ang laws of exponents, kaya natin inaral yung kanina, alam mong kailangan mo lang magdagdag ng isang x. Kasi nga, ang x times x ay x squared. So, magsisimula ito dapat sa x. Lalagyan ko na ito ng x. Yan. Tapos, yung next question is, ano yung ita-times ko sa 5x? Ano yung ita-times ko sa 5x? Para maging negative 40x. Okay? So, ano ita-times mo sa 5x para maging negative 40x? Di ba negative 8? Kasi negative 8 times 5x is negative 40x. So, idudugtong mo lang yun, negative 8. X minus 8. So, yun yung sagot, letter A. Okay? So, another way to answer this, okay, eto, ituro ko pa rin yung paano mo siya iintindihin ng normal kung hindi ka naka-multiple choice. Halimbawa, sinabi ganito lang. And hopefully, you also take time to understand this kasi kapag naiintindihan nyo yung tamang way ng pagsasolve, di mas madali na lang para sa inyo. Halimbawa, yung problem is as simple as this. Factor. 5x squared minus 40x. Ang gagawin nyo lang is ganito. Tignan nyo muna yung exponent, yung coefficient, 5 and 40. May common factor ba sa 5 and 40? Ang common factor ng 5 and 40 is 5. Okay? Ilalabas ko siya. Tapos, itong x squared tsaka x, may common factor ba yan? Di ba kanina dito sa isang problem, tinuruan ko kayo, ang pipiliin nyo na common factor is yung mas maliit or mas mababang exponent. So, sa case ng x squared at x, anong pipiliin ko? Yun yung x. So, isusulat ko na siya. Yun yung dahilan kaya nilabas dito yung 5x. Okay? Ibig sabihin, yung 5x ay isang factor na yun. Tapos, hahanapan ko na siya ng kung saan ko siya i-multiply. So, ang kasunod na nun, yung ginawa natin kanina. Saan ko i-multiply ang 5x para maging 5x squared? E di isang x pa. Saan ko i-multiply ang 5x para maging negative 40x? E di yun yung minus 8. Okay? And then, kapag dinouble check natin, 5x times x, 5x squared. 5x times negative 8, negative 40x. So, pareho, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay? Pwede mag-divide? Bakit ka mag-divide? Wala kang i-divide dito. Wala tayong i-divide, CL, ha? Pag nag-divide ka, i-divide mo sa... Hindi ang hinahanap kasi natin is common factor. So, kailangan nating maglabas ng common na factor sa kanila. Okay? Next, number 5. Okay, can you try this one? 7x squared y5 plus 56x squared y4 equals 7x squared y4 times something. Ano ita-times ko para makuha yung sagot na ganyan? So, una yung gagawin is tignan to. 7x squared y4. 7x squared y5. Ano na lang ita-times ko? Ang ita-times ko na lang dyan, isang y na lang. Tama?
isang y na lang para, kasi ito 7, 7, pareho na. X squared, pareho na. Y to the 4, kailangan mo maging y to the 5. So, isang y na lang. Next, dito naman. Ang pansinin nyo muna, kung yung 7 naging 56. So, ano ita-times ko sa 7 para maging 56? Diba yun ay positive 8. Okay? Tapos, x squared na to, y4 na to. So, ang answer is y plus 8 na, letter A. Okay? Kung hindi kayo komportable or parang hindi kayo sure, tama ba yung ginawa ko? Ang pag-check nyo is, i-distribute nyo to isa-isa. Okay? Okay, ito, level up tayo ng factoring, konti. Factor, 16x9y9 minus 24x6y7 minus 16x cubed y squared. Hindi ko muna ipapakita yung ibang options. Gusto kong intindihin natin siya as a problem lang para mas madali sa inyo kapag multiple choice na. Ano una kong gagawin dyan? Ang una kong gagawin is tignan ko yung mga coefficients. Sa 16, negative 24 at negative 16. Ano ang common factor niyan? Ang common factor niyan is, anong common factor ng 16, 24 at 16? 8, di ba? 8. So, ilalabas ko na kagad si 8. Ayun, 8. Next, tingin sa x to the 9, x to the 6, x cube. Anong pinakamababa dyan? X cube. Yun yung sinabi ko sa inyo. Kapag variables, ang kunin yung ang greatest common factor is yung may mababang exponent. So, x cube. Next, punta ka sa y. Y to the 9, y to the 7, y squared. So, y squared. Okay? Tapos, tsaka natin iisa-isahin. Anong ita-times ko? Buburahin ko lang ulit yung ginawa kong sulat para hindi madumi. Anong ita-times ko sa 8x cubed y squared para maging 16x9y9? So, sa 8, kailangan ko mag-times ng 2. Tama? Doon sa x cube, anong kailangan ko i-times para maging x to the 9? X to the 6. Tama? Sa y squared, anong kailangan ko i-times para maging y to the 9? Y7. Nasundan ba yan? Nasundan ba itong unang part na to? Yes? Yes ba? Yes? Buhay pa ba? Sana naiintindihan na. Isa to sa challenging na i-explain sa mga estudyante yung factoring. Kasi hindi ko alam bakit nahihirapan. Tingin ko kasi nahihirapan kapag hindi nyo naiintindihan yung concept ng greatest common factor. Antok na po. Ayan, nahinga pa po. Sir, paulit sa 2x6 na part. Okay. So, klaro muna dun sa 8x cubed y squared, ha? So, step back ulit tayo, ha? Wag niyo munang ipansinin itong letter A. Mukhang ito yung tamang sagot, pero wag niyo munang pansinin. Ang una yung pansinin itong first term, okay? Kapag ganyan kasi, di ba, ilang terms yan? 3 terms yan. Pinag-separate ng plus minus. Anong ita-times ko sa 8 para maging 16? Di ba, yun ay 2. Okay? Anong ita-times ko sa x cube para maging x to the 9? Yun ay x to the 6. Tama? Kasi nga, ang x to the 3 times x to the 6 ay x to the 9. Yan yung dahilan kaya inaral muna natin kanina ang laws of exponents. Yun yung pinaka-fundamentals para makapagsagot kayo ng mga polynomials na topic. Next, anong ita-times ko sa y squared para maging y to the 9? Yun ay y raised to 7. So ngayon, pag ito, dinistribute mo yan, 8x cubed y squared, iti-times mo sa 2x6 y7, ito yung magiging sagot. Gets ba? Gets? Clear ba yung part na yan? Yung file, i-consolidate ko, ilalagay ko dun sa group din. Gets? Okay, clear. Next tayo. Pansinin nyo naman to. Negative 24. Ito na yung papansinin natin. Negative 24x6y7. So, anong ita-times ko sa 8 para maging negative 24? Huwag nyong kakalimutan yung negative. So, negative 3. Tama? Kasi ang 8 times negative 3 is negative 24.
Anong ita-times ko sa x cube para maging x raised to the 6? E di, x cube din. Diba? Kasi x cube times x cube ay x raised to 6. Anong ita-times ko sa y squared para maging y raised to 7? E di yun ay y raised to 5. Tama. Okay? Oh, yung mga nagsagot ng ano kanina dyan, ng letter A, mali yung letter A. Ay ano, tignan nyo, y raised to 7, mali na kagad dyan. Okay, so mali ang letter A. Next, ano yung next? Tingin naman tayo dito sa pangatlong term. Negative 16, y squared. Anong ita-times ko sa 8 para maging negative 16? Negative 2. So, minus 2. Okay? Next. Anong ita-times ko sa x cube para maging x cube? Di ba 1 lang naman? So, pwede ko na hindi isulat yung 1. Anong ita-times ko sa y squared para maging y squared? 1 lang din. So, ibig sabihin, matitira kong last term is minus 2 lang. So, ang final answer is this one. 8x cubed y squared times 2x6 y7 minus 3x cubed y5 minus 2, which is letter B. Nakuha ba to? Nakuha ba ng example na to? Oh. Naintindihan ba? Bakit hindi po minus 2xy? Bakit hindi minus 2xy? Kasi, ano ita-times mo sa 8x cubed y squared para maging ano ita-times mo dito sa 8x cubed y squared para maging ito siya? Itong negative 16x cubed y squared. Kasi kung mapapansin mo, ayun o, pareho na silang x cubed y squared. Diba? So, parang tinimes mo lang siya sa 1. So, 8 times mo na lang is negative 2 na lang para itong 8 maging negative 16. Paano nakuha yung 8x cubed y squared? Naku po ha, ito yung simula natin kanina. Sabi ko kung naiintindihan. Paano nakuha yung 8x cubed y squared? Saan kayo nagsisimula? Ano yung step 1 natin? O, mabilis ang pahapyaw lang ulit doon. Anong step 1 nun? Bakit naging 8x cubed y squared? Ano ang common factor ng 16, negative 24, negative 16? Which is 8. Kapag dating, unahin nyo yung numerical coefficient sa pagkuha ng GCF. And then, pagkatapos nun, pupunta kayo saan? Variables. Unang variable natin is x. Anong sabi ko? Hanapin yung may pinakamababang exponent. Pipili ka sa x to 9, x to 6, x to 3. So, anong pipiliin mo? X cube. Kasi yung 3 yung pinakamababa. Next variable, y. Pili sa y to 9, y to 7, y 2. Anong pinakamababa? Yung 2. So, y squared. Okay? Kung hindi naintindihan ng GCF, ng normal na numbers, balikan yung back to basic na math, ha? Okay? So, siguro for this one, dito tayo mag-end sa number 7. I want you to answer number 7. Can you try solving number 7? First, ilagay nyo sa comment section yung sagot. No problem, Catherine. Basta make sure i-keep in mind, ha? Para hindi sayang yung aral. Sagot sa number 7. Okay, so anong gagawin natin dito? Try natin sagutan sabay-sabay. Sabay-sabay. Okay, ang una natin gagawin is tingnan ang, anong sabi ko? Step 1, dun sa numbers, coefficient mo, numerical coefficient. Sa 3 at 6, anong common factor ng 3 at 6? 3. So, ilista ko na si 3. Okay, next. X squared, x squared. So, ano pipiliin ko? Wala, pareho yan. So, x squared din. Okay? Y5, Y4. Ang pipiliin ko? Y4. So, itong isa kong tip sa inyo. Sa ganung step pa lang, tignan nyo na kagad yung options. 3x squared, y4. At letter A, mali. Letter B, posible. Letter C, mali. Walang 3 eh.
Letter D, mali. O di ayun, sagot nyo na, letter B. Multiple choice na may exam, di ba? So, ito yung sinasabi ko na, alam nyo yung tamang pagsosolve, pero alam nyo rin kung kailangan kayo mag-shortcut. So, nakasave ka ng time. So, ngayon, expound lang natin to. Ano ita-times ko sa 3x squared y4 para maging 3x squared y5? Ang kulang na lang, isang y. Ayun, kaya siya y. Tapos, ito namang, next, ano ita-times ko sa 3x squared y4 para maging 6x squared y4? Eh, di ba parehong x squared y4 na yon? So, ano na lang gagawin ko? Ano yung ita-times ko sa 3 para maging 6, which is positive 2. So, tama na letter B nga yung sagot. Okay? Nakuha ba? So, I think ito yung last na i-discuss natin for tonight. I think pwede natin ituloy itong ibang factoring sa susunod na live. Siguro since may ito naman yung material na pwede natin gamitan, isa-cite ko na lang to kung anong saan natin dinownload. Since it's public kumbaga public document naman siya na the download. Assume there should be no problems on using this. Okay? So meron pang iba, factoring by grouping. Tapos ano pa ba yung iba? Ayan, meron pang complete the factoring. So meron pang mga perfect square trinomials. So, medyo level up lang ng konti. But as long as naiintindihan yung concept ng factoring, then wala siyang problem. I mean, mas mapapadali siyang intindihan para sa inyo. Okay,